Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay mayroon pong kinalaman dito sa pagpasok ni Chinita Princess or ni Kim Chiu sa Showtime kahapon bago po siya lumipad o silang dalawa ni Paolo pa-Australia for ASAP XP. So, ano nga bang meron kahapon? Ang awkward po kasi kahapon mga kakimpaw and marami pong naawa kay Kim. So bakit kaya? Yan ang aalamin po natin at pag-uusapan sa video na to. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! Ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng komento mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsupport at pagtutok sa ating pong mga balita. So, ang komento nga natin for this morning mga kakimpaw ay si Life Matters. Ayon po dito sa kanyang komento, Kimi, stand your ground. Know and acknowledge your self-respect and self-value. Protect yourself from all bashers and envious influencers. Get it, Kimi. She's not that flawless either. Embrace your new you. Yesterday is gone, but those who still insist the old you seem to have delayed their own transformations themselves. We are here with you and we will continue to fight and protect you, Kimi. You have millions of fans, so don't be afraid. Fears are for those losers only. Kimpaw forever. So, ayan po ang comment ni Life Matters mga kakimpaw. And, alam nyo, feeling ko, ang Kimpaw Lanchas, gustong gusto na pong kumawala si Kim sa buhay niya na meron siya with this friends, circle of friends na parang pinagpipilitan na lang yung sarili niya at pinagsisiksikan. Parang gusto nilang magsimula ulit si Kimi without those people mga kakimpaw. Kasi dami pang buhay na nagaantay kay Chinita Princess. Parang ganun mga kakimpaw even without them. Kasi dati pa namang ganito mga kakimpaw yung mga nababasa natin na may traitor sa paligid ni Kim, bakit nakakalabas yung tungkol dun sa, di ba na-chika yan ni Ogie, yung ex-cell ni Chinita Princess, na pinapriz na niya. Before pa po magsalita si Bella ha, sabi, paano kaya nakarating yun kay Ogie? Si Ogie kasi unang nagchismis noon. So, paano daw yung nakarating kay Ogie kung wala pong traitor sa buhay ni Kimi? Tapos, sa Showtime naman, feeling ng mga, pakiramdam ng mga Kimpaw Lanchas, ng mga fans ni Kim, na parang binubuli na lang siya parati doon. Pinagtatawanan mga kakimpaw. Tulad ng kanyang suot sa tawag ng tanghalan, finals mga kakimpaw. Pinagtatawanan siya sa suot niya, tapos, pag may sinasabi si Kim, tinatawanan nila na para bang laging mali si Kimi, tapos si Kim dinedefend yung sarili niya. So, pinagtatawanan nila. Kagaya nung sa kay Bruce Lee na life is limitless. Hindi kasi nila alam yon mga kakimpaw. So, tinatawanan nila si Kim. Kumbaga parang ang dating sa kanila, si Kim ay lagi nagdudunong-dunungan. Kagaya na Electric Spider-Man, meron naman talaga. So, feeling nila laging nabubuli si Kim Chiu. Laging pinagtatawanan na lang po sa Showtime. Kaya sinasabi ng mga fans na maigi pang kumawala na si Kim doon. Kasi parang pinagsisiksikan niya lang yung sarili niya Parang ganun daw. Ako naman, alam niyo naman, lagi nasa gitna mga ka-KP iniisip or nilalawakan ko yung isip ko mga kakimpaw. We don't know din naman kasi yung level ng friendships nila mga ka-KP to judge agad-agad. Pero nararamdaman natin yung ganun. So, ayun, most of Kimpaw Lanchas gusto na pong ipakwit si Kimi sa Showtime. Kasi may iba pang mundo
na nag-aantay kay Kim. Huwag niya ikulong yung sarili niya sa mga taong parang pinipilit na lang niyang pagsiksikan yung sarili niya. So, kayo guys, anong inyong say tungkol doon? Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito sa next topic natin. Ito po ay pumapatungkol mga kakimpaw sa mga reaksyon. Iba-iba rin po kasi ang naging reaksyon ng mga fans hinggil sa naging issue mga kakimpaw. So, sabi dito ni Alt the Bus, to all KP fans na galit, dahil hindi nabanggit ni Meme Vice ganda ko si Kimi, kaloka kayo. Mag-mature na tayo para sa ganyang bagay. Ay mga matured na tayo para sa ganyang bagay. Obviously naman, kung nanood kayo ng speech ni si Ryan Bang nga, muntik na kalimutan anak niya yun. Why speak Kimi to be regular sa Showtime? So, kaunting lang din, pang-unawa na baka na mental block lang din talaga. Pero, initial reaction ngayon, mga kakimpaw, pwede pa kasing magbago yun Nagpa-process pa yung utak. Andun pa sa nasaktan. Eventually, mga kakimpaw, marirealize din naman yun na baka nga, ganito, ganyan. Pero napatulan na kasi mga kakimpaw. Nasabihan na ng cheap, nasabihan na ng toxic, etc. Tapos pinapalabas pa na masama ang ugali. Tapos tinotolerate ni Kim. Ay, di lumaki po lalo mga kakimpaw sa halip na pinalagpas na lang sana kasi initial reaction ngayon ng nagmamahal na sa kanilang idol. Samantala, ayon naman sa isa pa pong pananaw hinggil sa naging issue mga kakimpaw, eto, sabi dito, pero bilang mga taga-suporta, hindi naman siguro kachipan ang tawag doon. Sabi niya, fact, para akong anak na pinagtatanggol ang nanay ko after makipag-away sa kaklase. Kaya hindi ko pinagsisisihan every time na ipagtatanggol ko kayo ni Paolo. Ito lang yung kaya kong gawin na sa fine to protect you. Hanggat nabubuhay kami, wala nang pwedeng kumanti sa inyo. Samantala, let's move on naman sa next topic natin mga kakimpaw. After that sagutan online mga kakipi, present po si Chinita Princess sa Showtime and magkasama sila ni Meme Vice. Isa to sa patunay ng tweet ni Vice Ganda na hindi po sila magkaaway ni Kim kasi magkausap pa sila. Sana nga totoo to nakikita natin sa atin po mga screen na okay po silang dalawa kasi si Kim pa rin ang tawag po niya kay Vice kahapon sa Showtime bago po sila lumipad, 'di ba? Pero may bago na naman pong issue mga kakimpaw. Ito po ay yung pagtawag ni Kim kay Chong na Snoop Dogg. Di ko yun kilala pero kamukha daw ni Chong si Snoop Dogg mga kakimpaw. Sabi kasi baka na naman na si Kim ay madali sa pagtawag kay Chong ng Snoop Dogg. Pero ang mas concern ng mga tao or ng mga netizens sa yung katahimikan at awkwardness ng mga Showtime host kay Kimi. Kasi sobrang tahimik nila pag si Kim na nagsasalita, ganun daw. So naawa sila kay Kim kasi bakit parang ang lamig ng pakikitungo nila kay Chinita Princess. Wala man lang pong nagsalita ni isa sa kanila. Ang awkward daw talaga. Sabi nga po dito, parang naawa naman ako dito sa kanya dyan kanina at walang nag-react. As in, wala talaga. Sobrang tahimik mga kakipi. So, tinaasan na lang ni Kim ng kanyang energy. So, sabi pa po dito, oh, so awkward. Take a rest first, ate ko. Breath first. Samantala, sabi naman dito ng isa, basher ata to ni Kim kasi may laughing emoji tas pinagtatawanan pa niya si Kimi. The silence, kakahiya. Eto pa, sabi pa ng isang commentor, getting really awkward now. Grabe. O, di ba mga kakimpa, ramdam po ng lahat yung awkwardness yung pagtahimik ng lahat. Walang backup kay Kimi na parang iwas na iwas din sila kay Chinita Princess. Look at the gap mga kakimpawod. Dikit-dikit po sila pero kay Kim meron pong pagitan. Si Chong straight nakatingin sa camera tapos sa left side naman nakatalikod kay Kim. Ewan ko ba mga kakimpaw? Pero ramdam na ramdam yan ng mga manonood na may awkwardness dahil sa nangyaring ganun mga kakipi.
umiiwas na sila kay Kim. Grabe naman. So kayo guys, ano inyo masisay tungkol dito? Comment ka lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang muna ang ating update. Thank you so much sa pakikinig. Kita kas po muli sa susunod natin, chika.